Napakamot lang ng mahina ang higante. Ang kalahating buwang halaga ng trabaho ng magsasaka ay natapos sa isang iglap. Pagkatapos ay gabayan ang daloy ng ilog gamit ang isang daliri mula sa pampang ng ilog. Hinahayaan ang tubig na dumaloy upang patubigan ang mga bagong tanim na bukirin. Ang mga buto ay agad na umuugat at tumubo pagkatapos makatanggap ng tubig. Ngunit ang hari dito ay laging naghahanap ng gulo sa mga higante. Ang pagkakita ng mga higante ay nakakatulong sa mga magsasaka na magtrabaho. Hinipan ng hari ang kanyang maliit na plauta para ipatawag ang higante. At inutusan ang higante na kumuha ng tubig sa isang maliit na ilog, upang palitan ang tubig sa kanyang pribadong fountain. Bawat kastilyo dito ay binabantayan ng isang higante. Sa panahon ng pag-aani, tumutulong din ang mga higante sa pamimitas ng prutas. Kapag ang mga tao ay nagtatayo ng mga bahay, tumulong din ang mga higante sa pagkuha ng magagamit na luad mula sa mga bundok. Tumulong sa mga bagay na maaaring gawin. Ngunit naisip ng makasariling hari na ang mga higante ay maaari lamang maglingkod sa kanilang sarili. Kaya't ang higante ay nagsimulang magtayo ng isang estatwa para sa kanyang sarili. Gayunpaman, ang mga higante ay hindi nagpakita ng anumang kawalang kasiyahan. Pagkatapos niyang gawin ang rebulto, pumunta siya sa malaking bundok sa tapat. Ang pagtatanim ng mga punla ng puno na pinalaki niya rito. Ngunit inutusan ng hari ang mga kawal na putulin ang maliliit na punong itinanim ng mga higante. Sa pagkakataong ito ay hindi na nakakibo ang higante. Sa halip ay hinarang niya ang hukbo gamit ang isang malaking palad, upang ipahayag ang kanyang saloobin. Bagamat nahaharap sa utos ng hari, tumanggi ang higante sa pamamagitan ng pag-iling. Agad na naglabas ng maliit na plauta ang galit na hari at hinipan ito. Iutos sa hukbo na salakayin ang higante. Without realizing na katangahan pala ang mga kinikilos niya. Nasaktan talaga ang puso ng higante. Agad na umalis doon ang bigong higante. Nang makita ang higanteng unti-unting nawawala sa paningin, nagpatuloy ang hari sa pagputol ng mga puno ng unilateral. Sa pamamagitan ng patuloy na pagputol nito, unti-unti niyang pinuputol ang mga puno sa paligid. Ang lungsod na dating luntian at maganda ay unti-unting naagnas ng buhangin at hangin. Sa wakas ay wala nang natitira pang mga palatandaan ng buhay. Ang mga residente dito ay maaari lamang lumipat kasama ang kanilang mga pamilya. Lumipat sa ibang lungsod para magsimula ng bagong buhay. Pabayaan mo na lang ang hari. Ang mga estatwa na itinayo noong nakaraan ay nawasak na ngayon. Noon lamang napagtanto ng hari ang kanyang pagkakamali. Nakakita ng mga higanteng bakas ng paa habang paalis ito. Kaya naglakbay siya upang maghanap ng mga higante. Sinusundan ang mga yapak na iniwan ng higante. Patuloy na hanapin ang higanteng anino. Kahit malakas ang ulan at puno ng putik ang mga kalsada, hindi mapigilan ang kanyang mga hakbang sa daan upang maghanap ng mga higante. Nakita niya ang mga tao at mga higante na nagtutulungan upang pamahalaan ang kanilang sariling bayan. O sa gitna ng bagyo, itatago ng higante sa kanyang mga bisig ang kuta na kanyang binabantayan. Sa sandaling ito sa wakas ay naunawaan na niya. Palihim silang binabantayan ni Jan. Matapos ang lahat ng paghihirap, nang halos hindi na niya makayanan. Sa wakas ay nakita na niya ang anino na laging bumabagabag sa kanya. Noong panahong iyon, nagtatanim pa ng mga punla ng puno ang Jan. Maya-maya lang ay may narinig siyang yabag sa likuran niya. Lumingon siya at nakita niya ang isang payat at balbas na lolo. Mabilis na lumuhod ang lolo sa kanyang harapan. Biglang nagpakita ng confused expression si Jan. Napagtanto na hindi siya nakilala ni Jan. Inilabas ng hari ang kanyang korona at inihambing ito sa kanyang sariling ulo. Nakita niya ang pamilyar na korona sa kanyang mga mata. Nakilala agad ni Jan ang dating hari. Kaya gusto niyang umalis doon. Agad namang humingi ng tawad ang hari sa kanyang naunang inasal. Hindi sinasadyang natapakan ng malaking kamay ang isang maliit na bulaklak. Labis na naawa ang hari nang makita ang mga dinurog na bulaklak na durog sa ilalim ng kanyang mga paa. Dahan-dahan niyang hinawakan ang maliit na bulaklak sa kanyang kamay. Sa oras na yon, napansin din ng higante ang pagbabago sa hari. Kaya't hindi isinasaalang-alang ang nakaraan, iniunat niya ang kanyang kamay sa hari. Dahil doon, dinala ng halimaw ang hari. Magkasamang bumalik sa kanilang kastilyo. Binuksan ng hari ang lupang agrikultural. Ang mga higante ay may pananagutan sa pagtatanim ng mga punla ng puno. Magkasama silang nagtayo ng magandang bahay. Ngunit ang kakaiba sa kanila ay, sa kabilang banda, ang ibang mga higante ay nagpuputol ng mga puno tulad ng pagputol ng damo. Ito ay isang paraan upang putulin ang isang punong hindi mo pa nakikita. Madaling pinutol ng higante ang puno na may maliksi na pagdalaw. Ang mga puno sa lupa ay maaaring tapakan ng isa-isa. Ang lahat ng ito ay tila merienda sa kanya. Pero hindi nagtagal, parang baby giant pa rin ang higante. Siya ay inabandona malapit sa isang coastal village. Ang mga mababait na taga-nayon ay nagsama-sama upang ampunin siya. Para alagaang mabuti itong batang ito. Kahit na ang mga lampin ay nangangailangan ng 5 tao na nagtatrabaho araw at gabi upang gawin ang mga ito. Kahit para lang sa isang peres ng medyas. Kailangan ng 9 na tao para makumpleto ito. Mabilis lumipas ang oras. Sa isang iglap, umabot na siya sa edad ng pag-aaral. Gayunpaman, ang laki nito ay hindi pinapayagan na makapasok sa silid-aralan. Kaya naman isa-isa niyang pinapanood ang kanyang mga kaibigan na pumasok sa silid-aralan. Umupo siya sa isang maliit na gusali sa gilid at nakinig sa pagtuturo ng guro. Siya at ang mga bata dito ay naging mabuting magkaibigan. Maglalaro at mag-aaway ang mga bata sa kanya sa pool. Talagang gusto ito ng lahat. Biglang dumating ang Pasko. Ang nayon ay naghahanda ng mga regalo sa Pasko para sa bawat bata. At ang premyo ay syempre napaka-espesyal. Ginawa siya ng mga taga-nayon ng isang set ng higanteng palakol mula sa panday. Tuwang-tuwa siya nang makita ang sarili niyang regalo sa Pasko. Pagkatapos ay dinala niya ang higanteng palakol sa kagubatan upang subukan.
Kailangan lang niyang iugoy ang palakol ng marahan. At ang malaking puno ay mahuhulog na may dagundong. Ang pagputol ng mga puno sa pamamagitan ng pagpihit ng palakol sa kaliwa at kanan ay kasindali ng pagputol ng mga gulay. Hindi nagtagal at napuno ng mga puno ang nayon. At sinamantala ito ng mga taga-nayon. Ang mga puno ay ginagamit sa pagtatayo ng mga bahay. Ang makitang lalong yumayaman ang mga tao rito. Nagpasya ang higante na tumulong sa mas maraming tao na nangangailangan ng tulong. Kaya nagsimula na siyang maglakad-lakad. Ngunit malapit na ang taglamig. Noong gabing iyon, binalak niyang gumawa ng apoy mula sa kahoy. Ngunit bigla siyang nakarinig ng pag-iyak mula sa malayo. Out of curiosity, tumayo siya at tumingin. Pagkatapos ay pinaalis niya ang ambon gamit ang kanyang mga kamay. At nakita niya ang isang matandang baka na nagyelo. Sa oras na yon, ang matandang baka ay nagyelo na at walang naramdaman. Kaya't itinulak siya ng higante sa apoy upang ihain. Ito ay nagpapahintulot sa matigas na katawan ng toro na makabawi. Agad naman nilang binatukan ito. Ang dalawang magkaibigang ito ay likas na nagiging magkaibigan na umaasa sa isa't isa. Iyon ay kung paano sila nagsimulang magkasama. Ang mga yapak na iniiwan nila ay mawawala pagkatapos matunaw ang nyebe. Naging mga lawa na may iba't ibang hugis. Upang matulungan ang mga tao sa transportasyon ng kahoy na ito ng mas mahusay. Nilinis ng mga higante ang kagubatan at lumikha ng kaparangan. Pagkatapos, gumawa siya ng 2 ilog sa ibabaw nito. Gayunpaman, paulit-ulit na dumating ang mga problema. Paikot-ikot kasi ang ilog, kaya't ang kahoy ay hindi madadala ng maayos. Kaya nilagyan ng araro ng higante ang toro. Pagkatapos ay itinapon sa ilog ang higanteng angkla ng barko. Kapag ang toro ay nagsimulang itulak, ang tagpuan ng mga paikot-ikot na ilog, agad na umayos. Kaya, ang kahoy ay maaaring dalhin ng walang mga hadlang. Gayunpaman, sa pagtaas ng bilang ng mga barko sa daungan, ang ilang mga mangangalakal ay patuloy din pumupunta rito. Ipinakita nila ang pinakabagong mga lagari ng brilyante sa mga karpintero dito. Ngunit ang eksenang ito ay nakita rin ng mga higante. Agad na tinanong ng higante ang mga ngalakal kung ano ang kanyang ginagawa. Gayunpaman, hiniling lamang ng mga mangangalakal sa mga higante na iwasan silang abalahin. Pagkatapos ay mabilis na paandarin ang lagari upang putulin ang malaking puno. May nakitang mga fragment na tumama sa mukha ng higante. Hindi lang lagari ang dala ng mga negosyante. Dinala pa nito ang pinakabagong transportasyong steam train. Mangangalakal upang mas maisulong ang kanyang mga lagari. Kaya hinamon niya ang higante. Ang sinumang pumutol ng pinakamaraming puno sa itinakdang oras ang siyang mananalo. Matapos magbigay ng aba-aba ang referee, agad na nagsimulang magputol ng mga puno ang 2 lalaki. Naunang nagsimula ang mga higante, kasunod ang mga mangangalakal. Ang lakas ng 2 tao ay agad na umabot sa rurok. Bumibilis din ang pagpuputol ng mga puno. Ang mga troso na pinutol ay dinadala ng tren at mga lumang baka. Samantala, ang matandang baka ay palihim na nakikipagkumpetensya sa tren. Agad nilang binuksan ang 2 kalsada sa kabubatan. Inanunsyo agad ng referee na tapos na ang oras ng laro. Pagdating ng referee on the spot, ang tumpok ng kahoy ay 100 metro ang taas. Pagkatapos ay maaari lamang umakyat ang referee gamit ang isang ruler. Ang unang sinusukat ay ang taas ng higante. Ang taas nito ay naging 380 metro. Pagkatapos ang referee ay nagpapatuloy upang sukatin ang taas ng negosyante. Gayunpaman, lumalabas na ang negosyante ay mataas. Mas matangkad sa isang higante ng 0.5 centimeters. Nagtagumpay din ang mga mangangalakal na manalo sa karera. Sa wakas ay tahimik na umalis ang higante kasama ang ligaw na toro. Ngunit ang 2 taong iyon ay hindi na kailangan pang magtrabaho. Kung ikukumpara sa karanasan ng mga higante at matatandang baka, ang susunod na courier sa kanya, masasabing walang kapares ang kanyang kapareha. Nakakita ka na ba ng ganitong malupit na paraan ng pagpapadala ng mga sulat na tulad nito? Ipinasa ng matandang kabayo ang sulat na paghahatid sa maliit na kabayo na parang baton relay. Para lamang mapanatili ang pinakamabilis na bilis ng paghahatid. Sikaping mabilis na makuha ang sulat sa mga kamay ng customer. Kahit na may malaking bundok sa unahan na humaharang sa kanilang dinadaanan, hindi ito magpapatalo sa kanila. Ang mga kabayong ito ay may lakas ng libu-libong kabayo. At ang pinakamalakas na 4-wheel drive system. Hindi lamang ito makakatulong sa kanila na harapin ang iba't ibang mabatong kalsada sa bundok. Maaari pa itong tumawid sa 2 bundok. Ang tanging bagay na maaaring makaimpluwensya sa isang tao na maghatid ng mensahe. Ang tibay lamang ng kabayo sa ilalim nila ang maaaring makaapekto sa bilis. Kaya nag-set up sila ng maraming mga post ng conversion sa daan. Bago dumating ang mga lalaki sa istasyon, aabisuhan niya ang mga tauhan sa post sa pamamagitan ng radyo muna. Matapos makatanggap ng abiso, ang mga tauhan ay random na pipili ng isang maliit na kabayo. Tuwang-tuwa ang maliit na kabayong napili. Dahil ito ang kanyang unang trabaho. Pagkatapos ay pupunta siya sa tinukoy na lokasyon. Simulan ang paghahanda para sa relay. Nang tumakbo ang matandang kabayo papunta sa kanya, nagsimula na ring uminit ang kanyang mga kuko sa paa para sa relay. Hinawakan ng matandang kabayo ang binti ng lalaki at ibinigay sa maliit na kabayo. Samantala, agad na hinawakan ng maliit ang leg ng lalaki at nilagay sa sarili niyang likod. Pagkatapos ay agad na i-activate ang pinakamalakas na 4-wheel system. Sa sobrang bilis ay muntik na itong lumipad. Ang mga maliliit na kabayo sa paligid ay nagpakita rin ng nakakasindak na mga tingin. Malaking hangin ang nabuo habang sila ay dumaan. Halos lumipad ang mga tao sa kalsada dahil sa hangin. Hindi nagtagal, natulala sila sa mga tanawin sa gilid ng kalsada. Nahulog din ang 2 tao kasabay ng agos ng tubig. Sa lawa sa ilalim ng bangin. Gayunpaman, hindi iyon naging hadlang sa kanila. Gayunpaman, bago maabot ang gilid, nadulas muli ang maliit na kabayo sa mas malalim na tubig ng lawa. Agad na nahimatay ang takot na maliit na kabayo.
Mabuti na lang at hindi siya iniwan ng lalaki at nailigtas siya. Para hindi masayang ang oras sa pagpapadala ng mga sulat, sumakay ang lalaki sa likod ng kabayo at sinipa ng malakas ang maliit na kabayo. Sa patuloy na pagsisikap ng lalaki, sa wakas ay nagawang paandarin ang maliit na kabayo pagkatapos ng 2.5 minuto. Isang tao ang bumalik sa kalsada. Sa pagkakataong ito ang maliit na kabayo ay tumutok at tumakbo ng mabilis nang hindi nagambala. Buhay. Hindi nababagabag kahit kaunti ng mga panlabas na kadahilanan. Ang pagmamaneho ng hindi nakasuot ng seatbelt ay ang pinakamalaking bawal. Biglang huminto ang maliit na kabayo at agad na bumaril ang lalaki. Pagkatapos lamang ng pag-hover ng ilang 10 segundo ay natauhan na ang lalaki. Agad na nagpreno sa ere ang lalaki at tumakbo pabalik. Sa kabutihang palad ang mundo ng animation ay hindi napapailalim sa mga batas ni Newton. Bumalik ang lalaki sa likod ng kabayo nang walang anumang problema. Dahil masyadong maraming oras ang nasasayang sa gitna ng kalsada. Nagpa siya silang makipagsapalaran. Nagpaplanong direktang tumawid sa katutubong teritoryo. Sa kasamaang palad, ang pagkilos na ito ay nagtagumpay sa pagpapagalit sa mga lokal na katutubo. Kaya bumalik sila sa kwarto at umakyat ng hagdan. Saka sumakay sa kabayong pandigma para habulin ang lalaki at turuan siya ng leksyon. Hinabol ang lalaki at tinuruan siya ng kaunting leksyon. Sa oras na ito, napagtanto din ng mga lalaki na may mali. Nang makita ang kalaban na paparating na mabangis, gusto ng mga lalaki na umalis kaagad sa kontrobersyal na lugar na ito. Ngunit biglang huminto ang harapan dahil sa paggawa ng kalsada. Kaya nagpa siya ang lalaki na maging matapang. Gumagamit ng maliit na kabayo bilang panangga sa pag-atake. Agad na tumalon sa likod ng lalaki ang munting kabayong natauhan. Hindi makontrol ng lalaking nakakita ang maliit na kabayo. Kaya sa isang suntok, hinimatay ng lalaki ang maliit na kabayo. Maghanda kaagad sa pagsalubong sa pagdating ng mga katutubo. Ngunit sa isang iglap, isang katutubo ang sumulpot sa kanyang harapan. Agad namang natigilan ang lalaki sa kinatatayuan. Pagkatapos ay walang pakialam sa maliit na kabayo, mabilis siyang tumakbo palayo. Mabilis ding tumakbo palayo ang munting kabayong natauhan. Ang bilis na ito ay kamangha-manghang. Ngunit walang balak ang mga katutubo na pabayaan sila.